Sus, gwapo, baya untak ka? Sus, ang gwapo mo sana. I mumbled at myself. Akala ko hindi nito narinig ang sinabi ko pero kahit marinig man niya, di rin naman niya maiintindihan kaya't naman kumpiyansa ako. Nakalimutan kong nakatayo pala to malapit sa akin. You're saying? He asked and narrowed his eyes at me. Binaliwala ko ang tanong niya. Naiintindihan ko yon. Napaayos ako ng tayo nang sinabi nitong naiintindihan niya ang sinabi ko. Mahina lang naman ang pagkakasabi ko noon at ang akala ko hindi niya maiintindihan. Nakaramdam tuloy ako ng hiya. Sana, kainin lang ako ng lupa. Ang talas naman yata ng pandinig nitong boss ko. Akala ko nabingin na to sa gera. Sinalubong ko ang intensidad ng titig niya. While I straightened my skirt, sa ganitong paraan maisasalba kong sarili ko sa pagkapahiya. Maybe I should leave, sir? It's okay if my 2 years of service here is not enough for you. As a proof, at siguro nga tama kayo, I still have a lot of things to know yet at dealing and touring foreign guests. Dire-diretso kong sabi. I know yet at dealing and touring foreign guests. Tumalikod ako at tumakbang na para lumabas ng opisina. Pero nakakadalawang hakbang pa lamang ako. Bigla itong nagsalita ng kinatigil ko. Did I tell you to leave, Miss Valdez? Hindi pa ako tapos. He said in a stern voice. I turned to face him back. Sasagot sana ako but he spoke again. Di ba ang sabi mo nagagapuhan ka sa akin tapos aalis ka na? Nagsawa ka na ba kaagad? He said with a mocking tone. Mas lalo ko nainis sa kanya. Nadagdagan patuloy ang hiyang nararamdaman ko ngayon. Dahilan para maikuyom ko ang kamao sa gilid ko. Ano? May sasabihin pa po ba kayo, sir? Dahil aalis na ako. I said while I'm trying to compose and calm myself. Daan-daan tong humakbang habang nakapumulsa pa rin at papalapit sa akin. Kaya't para na ako napako sa kinatatayuan ko ngayon. His bulky body towering me. Kahit medyo mataas akong tumingala, pa rin akong nakatingin sa mukha niya. His familiar masculine scent of cologne invaded once again to my nostrils. He's gazing at my face just like he's memorizing every part of my face. Bigla akong kinabahan ulit. Nandandang bumaba ang tingin nito sa leeg ko hanggang sa dibdib. I tensed up at napansin niya marahil ito, kaya muli niyang binalik ang tingin sa mukha ko. Nakita ko pa tumaas baba ang Adam's apple niya. His navy blue eyes turned dark. A strange feeling hit me when his breath is fanning to my face. I almost hitched my breath. Narinig kong mahina pang pagtikim nito, kasabay ng bahagyang pag-atras niya ng kaunti, papalayo sa akin. Pasimple ko namang kinapa ang damit ko sa may dibdib. Hindi kita tatanungin, just like what I've said earlier, Miss Valdez. Tumingin muna to sa pinto bago nagsalita ulit. Pero hindi ka muna magiging tourist guide sa resort ko. Ano? Tama ba ang dinig ko? Hindi na daw muna ako magtutour guide sa resort niya. Eh kung ganon, ano magiging trabaho ko? Diyos ko. Ano pong ibig ninyong sabihin, sir? I stammered. You will accompany me. Gusto kong suyurin tong buong isla, direktang sabi nito. My wide eyes gazed at him. Tama bang dinig ko? Gusto niyang samahan ko siyang suriin tong buong isla? Bakit ako? Ako? Sabi ko sabay turo sa sarili. As if naman may iba pang tao maliban sa'yo. Nakausap siya sa loob ng opisina, Celine. Pilosopong saad ang utak ko. Yes, you. Who else? Tayong dalawa lamang dito, hindi ba? Sarkastikong saad nito. Habang may ngising nakakaloko sa labi. Hindi ko pa nilibot tong, but he cut me off. Okay lang, basta't kasama kita. He prolonged at naging seryosong mukha nitong nakatitig sa akin. Dahilan na parang nagdili parang paro-paro sa loob ko sa sinabi niya. Pero kung ayaw mo baka tanggalin na lamang kita. He completed the sentence with a hint of threatening. Nasa namang kinakunot ng noo ko. Ano to? Tinatakot ba niya ako? Hindi naman po pwede tong ganito. Iniisip ko palang nasasamahan ko siyang libutin itong buong isla. Kinakabahan na kaagad ako. Oo, sige. Payag na ako, sir. Sabi ko na lang kasi tototohanin itong tanggalin ako. He flashed me a pure smile this time na mas lalo pang kinagwapo nitong tingnan. Dumitaw ang maputi nitong pantay na mga ngipin. Papasang model ng toothpaste itong boss ko. Partida. Ang katawan nito batak. Pang magazine cover pag nagkataon. O talaga? Celine, puring-puri mo siya? Kaninang pinagbabantaan niya akong tatanggalin. Tapos ngayon, pinupuri ko tong magaling kong boss. God,
let's start tomorrow. Saad nito and walked past me through the door. A cue that is dismissing me already. Kaya naman dahan-dahan na rin ako naglakad at lumapit sa pinto. Pero nauna na si Sir Mondragon sa akin doon at siya na mismo nagbukas ng pinto para lumabas ako. Nang hinawakan nito ang seradura, napansin ko may tattoo sa itaas ng braso niya na bahagyang natakpan ng manggas ng suot nitong shirt. Dumako naman ang tingin ko doon. Napansin niyang nakatingin ako sa braso niya, kaya nagtatanong ang mga mata nitong tumingin sa akin. Kaagad ko namang inalis ang paningin ko doon, ignoring his question's eyes. Then, I left his office quickly. Parang kamukha ng bata ng Laura, yung naghatid dito na Serena nakarang araw. Dinig kong pakikipag-usap ni Aling Suling kay Nay Laura habang nakatayo ako sa gate para sana buksan to, pero nahinto ako. Parang may humahatak sa akin na makinig muli sa chismis ni Aling Suling. Hindi ko gawaing makinig sa anumang chismis dito sa mga kapitbahay namin, pero kasi narinig kong pangalan kong binanggit. Talagang pumasok pa talaga ito sa likod ng bakuran namin para lang makipagchismisan kay nanay. Alam ko hindi mahilig si nanay makipagchismisan, pero marahil ay nagka-interes ito ngayon kasi tungkol sa amin ang anak ko ang paksa. Sino ba yung sinasabi mo, Suling? Dinig kong balik na tanong ni Nay Lucy dito. Bahagya ako sumilip sa kanila mula sa labas ng gate. May bitbit pang walas tingting, itong si Aling Suling, habang nakapamewang pang isang kamay nito. Si nanay naman nagdidilig ng mga pananim nitong mga bulaklak. Mukhang napipilitan lang sumagot kay Aling Suling. Nay! Sinadya kong laksan ng boses at katoke ng gate. Nakita kong agad lumingon silang dalawa sa gate. Mabilis naman lumapit si Nay Laura sa gate at pinagbuksan ako kasi tinaas ko ang dalang cellophane na may lamang mga groceries. Andito ka na pala anak, sandali lang. Nagmamadali nitong buksan ng gate. Habang si Aling Suling naman ang tingnan ko, pinulot ang bulaklak na marahil hiningi nito kay nanay at agad namang lumapit para lumabas. Uwi na ako, Aling Lucy. Salamat sa bulaklak. Nahihiya pa tong umiti sa akin. Nang pasimple ko tong initian ng pilit. Tumango lamang si nanay bilang sagot dito at kinuha isang cellophane na bitbit ko para tulungan ako. Si Alden po, Nay? Tanong ko na makapasok sa loob ng bahay at nagmana sa kanya. Nasa sala, naglalaro ng toys niya, nak. Nagtataka kasi ako Dito sumalubong sa akin kanina na kadalasang ginagawa kapag umuwi ako galing trabaho. Iniwan ko muna si Nay sa kusina. Ito lang naglagay sa loob ng ref ng mga pinamili ko. Nagtungo akong sala para hanapin ang anak ko. Bagay ato naka-side view kasi nakarap ang mukha sa TV habang nakasalampak ng upo sa carpet. Hawak-hawak ang laraang robot. Napangiti ako kasi seryoso tong nanonood at di man lamang napansin ang pagdating ko. Akbang lalapitan ko to na marinig kong sinabi nito. Natigilan ako. I want to play soccer with my papa too but I don't have. Malungkot ang boses nito. Animo kausap ang laroang robot. Nang tignan ko kung anong pinanonood sa TV, parang piniga ang puso ko. Saving the Keeps ang title ng pinapanood. Nakikipaglaro ng soccer ang ama ng batang lalaki. Ang saya-saya nilang tingnan. Ang ina naman ay masayang nanonood sa mag-ama. May bitbit na tray ng pagkain. My son is longing for his father. Biglang namuo ang luha sa mata ko habang nanatiling nakatayo sa gilid ng aparador. Biglang di ko alam kung ano ang gagawin ko. Alam kong mahahanap ng anak ko ang ama niya. Pero ngayon nang marinig kong malungkot na boses nito while he mentioned about his father, it's like my heart stabbed by a dagger a million times. Nagunahang dumaloy sa pisngi ko ang kaninang namuong luha sa mga mata ko. Hindi ko na nakayanan pang tawagin, lapitan ang anak ko. Mabilis akong tumalikod pabalik sana sa kusina, pero nahinto rin ako kasi nakatayo pala sa likuran ko si nanay. Malungkot ang mata nitong tumingin sa akin. Narinig nga pala nito ang sinabi ng anak ko. I sobbed silently when nanay reached for my hand and hugged me. Lalong lumakas ang hikbi ko nang yakapin ako ng mahigpit ni nanay. Pakiramdam ko'y parang sasabog ang dibdib ko sa sobrang sakit para sa anak ko. Nang marinig kong katagang sinabi nito, kataga pa lang yun. Ano na lang kaya kapag ako na mismong tatanungin ito tungkol sa ama? Ano ang isasagot ko? Kailangan tatagan ko ang aking loob. Kailangan kong iparamdam sa anak ko na kahit wala siyang ama, nandito pa rin ako para sa kanya. Mama? Narinig kong tinawag ako ni Alden, kaya't dali-dali kong pinalis ang luha ko. At dahan-dahang humarap sa kanya at gumiti. Baby? But still,
I did not go unnoticed to him that I am crying. Are you hurt? Why are you crying po, Mama? Bakas ang pag-aalala sa boses nito. Pati ang navy blue na kulay ng mga mata ay naging malungkot. Sadyang matalino itong anak ko. Inabot pa nito ang kamay ko kaya dumukwang ako para tingnan at magpantay ang mukha namin. Mama is fine, baby. Saad ko at kinitian ko siya para lang maniwala to na okay lang talaga ako. Dinampian ko ng halik ang noon niya. Hindi man to kumbinsido pero hindi na to nagtanong pa muli sa akin. Ayoko makita niyang mahina ako at nasasaktan. Kailangan matatag ako sa paningin ng anak ko. Biglang bumalik sa isip ko ang narinig kong marites ni Aling Suling kanina kay nanay. Paano nito nasabing kamukha ng anak ko ang lalaki naghatid sa akin noong isang araw? Alam kong ang tinutukoy nito ay ang boss kong si Sir Mondragon. Naalala ko rin yung huling usapan namin ni Lewis. Yun din yung gabing nakipag-meeting siya sa may-ari ng isla. Ang alam ko pagmamayari ng Mondragon itong isla. Hindi ko rin natanong si Lewis ng gabing iyon kung ang boss ko ba talaga ang naging ka-meeting niya nung araw na yon. Di ko makalimutan ang sinabi ni Lewis na sa akin ng gabing iyon. I think I know his father. It's up to you if you want to find out. Naguguluhan ako. Anong kinalaman ni Mr. Mondragon sa lahat ng mga tumatakbong katanungan sa utak ko? Kahit ako'y napansin ko rin ang unang kita ko pa sa boss ko na para ko nakatingin sa mga mata ng anak ko dahil kapareho sila ng kulay ng mga mata. Hindi, ayokong pag-isipan na masama si Mr. Mondragon. Biglang pumait ang panlasa ko nang malala ko ulit ang nangyari sa akin ng gabing iyon sa nakalipas na mahigit 4 na taon. Maaga kong pinatulog si Alden. Nakahiga ako katabi niya habang hinihimas ko ang maliit na pisngi nito. Parang kahapon lang nang maalala ko noong pinanganak ko na siya. Umiiyak din ako kapag umiiyak siya. 2 buwan na lang mula nang pinanganak ko siya, gagraduate na rin ako. Kaya, mas lalo kong pinagsikapang mabuti. Hanggang malapit ng final exam ko. Idinduyan ko siya sa loob ng kwarto namin. Si Louis at nanay pa mismong siyang nagkabit ng duyan habang nagre-review ko. Napagkamalan pa si Louis na asawa ko nung araw na exam ko kasi dala nito ang anak ko sa labas sa university. Panay daw ang iyak habang pinabantayan ko sa kanila ni nanay. Gusto lang palang dumede nito. Mabuti nilang pinayagan akong sandalin ng professor na labasin daw muna ang mag-ama ko at padedehin ng anak ko. Gusto ko pa nga sanang itama yung maling akala ng professor sa amin ni Lewis pero di ko na lang binigyang pansin yon. Mas inalala ko ang anak ko. At hanggang araw ng graduation ko, nakagraduate ako na may Latin honor. May picture pa nga kami sa stage noon kasama ni nanay. Nasa kabilang gilid ko at si Lewis nasa kanan. Karga-karga ang 3 bang sanggol kong si Alden. Kinapa akong picture frame sa maliit na mesa sa gilid ng kama ko. Napangiti ako habang binabalik tanaw ang masayang alaala na yon sa amin ng anak ko at ni nanay at Lewis, ang bagong natagpuan kong pamilya. Ang anak ko ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Marahil siya rin ang rason kung ba't nakatagpo ako ng bagong pamilya. Lahat ng pagmamahal ipapadama ko sa kanya. Wala man siyang nakagis ng ama, pero pupunuin ko ng pagmamahal bilang ina at ama niya. Bigla ko tuloy namimiss sila nanay at tatay, pati rin ang kapatid kong si Carl. Maingat kong hinagka ng pisngi nito habang natutulog. At daan-daan akong bumaba ng kama, lumabas muna ng kwarto. Pupunta muna akong kusina para kumuha ng tubig. Nadaanan ko si nanay sa sala na para may mga dokumento na inaayos. Nay? Medyo gulat pa to sa biglang pagtawag ko sa kanya at dali-daling sinilid sa brown envelope ang papeles sa lamesa. Oh, ba't gising ka pa anak? Tanong nito nung lapitan ko siya. Ano yan, Nay? Tumawag kasi si Lewis kanina ang sabi. Padala ko raw sa kanya itong mga documents na nakalimutan niyang dalhin. Nasan po siya, Nay? Mahinang tanong ko at umupo sa bakanting upuan. Mula pag uwi ko kanina, hindi ko nakitang umuwi si Lewis. Ay, tama. Hindi niya ba nasabi sa'yo? 1 linggo siya sa Maynila. May asikasuin daw siya eh. Di rin sinabi sa akin kung ano. Nagtataka tong tumingin sa akin. Matipid ng umiti. Biglang naging malumanay ang matang tumingin. Hindi pa ba kayo nakakapag-usap ng ayos ni Lewis? Alam kong alam ni nanay. Ang naging sagutan namin ni Lewis nung nakaraang gabi. Taing iling lamang ang naging sagot ko. Marahil ay inaasikaso nito ang branch na negosyo niya doon sa Maynila. Kaya hindi na ako nagtanong pa ulit kay nanay at nauna na ako natulog pagkatapos namin mag-usap.
Tsaka ako na lamang kakausapin si Lewis tungkol doon sa sinabi niya sa akin at kung bakit ba nasabi nito na mukhang alam na niya ang ama ng anak ko. Napapikit ako sa isipin na kung sakali man ay kakayanin ko ring harapin ang nangyari sa akin at ang taong sumirat nagnakaw ng puri ko at lalong-lalo nang ipaalam sa anak ko ang tunay na nangyari sa akin at sakang sino man ang ama niya. Mukhang di ko na yata kakayanin. Kinabukasan, maaga ko nagising at naghanda ng almusal namin. Morning, Nay. Nakangiti kong bungad kay Nanay. Good morning din sa'yo. Bakit mo ako ginising, anak? Huwag yun na pong isipin yon, Nay. Kain na tayo. Sandali, gigisingin ko lang si Alden, Nay. Hindi pa man ako nakakaakyat. Sa hagdanan ay nakasalubong ko na ang gwapo kong anak. Matamis akong ngumiti at mati dito. Ganon din naman ang ginawa nito sa akin. Linggo ngayon at wala akong trabaho, kaya naman gusto kong ilaan ang araw na to para sa amin ni Alden. Nakasanayan na kasi namin na tuwing linggo, pagkatapos namin mag-agahan ay magsisimba kaming 3. 4 sana kami kaso wala naman si Lewis kaya kami na lang maunang 3 ni Nanay. Papaliguan ka ni Mama, anak, okay lang ba sa'yo? Namiss ko tong baby boy pogi ko eh. Paglalambing ko kay Alden. Tapos ko na ngang ihanda ang susuotin niyang damit. No, Mama, I can take a bath on my own. Wait na lang po here, Mama. Ungot kaagad nito. Nakanguso pa ito habang naglalakad papasok sa bathroom namin. Di na ako nagpumilit pa para wala ng gulo. Alam kong president tong si Alden pagdating sa ganitong bagay. Kung ayaw niya talaga, ayaw nito. Kaya hindi na ako nagpumilit pa. Well-printed shirt na pinaresan ko ng maong na pantalon. White sneaker shoes ang pinasuot ko sa kanya. Simple peach color dress naman hanggang tuhod ang suot ko na pinaresan ko ng nude flat. Sakto lang para mas lalo pang lumitaw ang kulay ng puti sa balat ko. I put on a glossy plum, emphasizing my natural color of my lips. Then, I curl my long lashes and put some mascara on it. My shoulder-length brown hair is on a style bun. I have a natural pointed nose that added to my natural beauty. Yon ang sabi ng kadalasan nakakakilala sa akin sa trabaho ko. Hindi ako masyadong sanay maglagay ng makeup, pero dahil sa trabaho ko, kailangan ko maglagay ng makeup. Pero, konti lang. Ready, Alden? Baba na tayo. Inihintay na tayo ni Lola Nay mo. Tawag kong pansin dito. Hindi pa man kami nakalabas. Ng bahay, narinig ko ang sasakyan na pumarada sa labas ng gate. I thought it was Lewis, but Nanay said yesterday he is going to stay 1 week in Manila. Nagsirbato ang sasakyan sa labas. Kung si Lewis iyon ay hindi nito magsisirbato pa. Kaya nagtaka ko lumabas ng pinto bago tingnan kung sinong may-ari ng sasakyan sa labas. Para lang manlaki ang mata ko na makita ko ang isang black Hummer nang pumarada sa labas ng gate. At isa lamang naman ang alam kong may-ari ng sasakyang ito. Ang boss kong si Sir Mondragon. Teka, linggo ngayon. Hindi ba nito alam na day off ko kapag linggo? Napatutup ako sa bibig nang maalala ko ang sinabi nito kahapon nang pinatawag ako sa opisina niya. Bakit di ko maitama sa kanya kahapon nang sinabi nitong mag-uumpisa kami ngayon sa paglibot ito sa buong isla? Celine, sino yan, anak? Tanong ni Nanay sa akin. Nakatayo na pala ito ngayon sa likod ko. Hindi ako nakasagot kagad kaya naman marahan akong humarap kay Nanay. Sasagot na sana ako nang sumirbato ulit ang sasakyan. Ako na magbubukas. Sandali, ako na po, Nay. Putol ko sa sinabi nito. Kaya dali-dali akong pumunta at lumapit sa gate. Pagkalabas ko ay nakababa na ang boss ko sa sasakyan niya. He is standing with all his might. Glory! Wearing a white shirt and sleeves are hugging his impressive biceps. Paired with black pants, he even wore black leather boots. Di ko alam kung sa paningin ko lamang ba ito, but I could not deny the fact that my boss right now is wearing his usual attire, so attractive. Marahil maraming babae nagkakandara pa dito. I saw how he furrowed his brows and noticed my casual attire, kaya inunahan ko na ito at agad ako nagsalita. Morning, Sir Mondragon? Pasimple ko munang inilibot ang paningin sa paligid at di nga ako nagkamali. May mga marites nga nagsilabasan at nakatingin ngayon sa amin. Pero walang pakialam ang boss ko sa matang nakatingin. Where are you going then? Pagkaraay tanong niya. Mariing nakatitig ang mata nito sa akin na para bang ako lang ang taong nakikita nito ngayon.
I felt conscious the way how his navy blue eyes are staring at me. Akmang ibubuha ko na sana ang bibig ko nang biglang may nagsalita sa likuran ko. Celine, sino yan? Tanong ni nanay at lumabas na rin to ng gate para tingnan kung sino ba ang kausap ko. Ang hindi ako agad nakasagot sa kanya. Paglingon ko ay nakatayo na ito katabi ko at nakita ko pinasadahan niya ng tingin ang lalaking nakatayo ngayon sa labas ng gate namin. Maliit itong pinakatitigan ng lalaking nasa harapan namin at pagkaraing nagpalipat-lipat ang tingin nito sa akin at sa lalaking nasa harapan namin. Baka sa mukha ni nanay ang pagkabigla at pagtataka ng